Isang pagkakamali, isang mainit, mapait, at mamahaling pagkakamali. Iyan ang unang pumasok sa isip ni Alexa habang nakatitig siya sa malaking mantsa ng kape sa puting-puting damit ng lalaking kaharap niya. Ang init ng likido ay tila gumapang mula sa dibdib nito, patawid sa hangin, at diretsyong sinunog ang lahat ng kanyang pag-asa. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Ang boses ng lalaki ay kasing itim ng kapeng natapon. Malamig, ngunit may galit na nag-aapoy sa ilalim. Napayuko si Alexa, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa bigat ng sitwasyon. Ito ang unang araw niya sa Maynila. Ang perang hawak niya ay sapat lang para sa pamasahe at kaunting pagkain. Ang lahat ay nakasalalay sa job interview na pupuntahan niya sa loob ng 1 oras. At ngayon ito, isang gusot na hindi niya kailangan. "Sorry po, sir. Hindi ko po sinasadya," sabi niya. Pilit na pinapakalma ang sarili. Inangat niya ang kanyang paningin. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki. Makisig, ngunit ang mukha ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Ang mga mata nito ay matalim. Sinusuri siya mula ulo hanggang paa, na para bang isa siyang basahan na aksidenteng dumikit sa mamahalin nitong sapatos. "Sorry? Sa tingin mo ba ay malilinis ng sorry mo itong damit ko?" Itinuro nito ang mantsa. "Alam mo ba kung magkano to? Sigurado akong mas mahal pa to sa buong buhay mo." Ang bawat salita ay parang sampal. Naramdaman ni Alexa ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ang takot na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng inis. Oo, mahirap lang siya. Galing siyang probinsya. Pero hindi ibig sabihin noon ay hahayaan niyang tapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Huminga siya ng malalim. "Sir, nagsabi na po ako ng sorry. Kung gusto niyo po, pwede ko pong labhan." Matapang niyang sagot, kahit alam niyang imposible. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa lalaki. "Labhan? Miss, wala akong oras para sa mga kalokohan mo." Kinuha nito ang cellphone mula sa bulsa, tila may tinatawagan, at simpleng tinalikuran siya na parang isang langaw na pilit niyang iwinaksi. Naiwan si Alexa na nakatayo roon, nanginginig sa pinaghalong galit at kaba. Napahigpit ang hawak niya sa kanyang luma, ngunit malinis na bag. Sa loob niyon ay ang sulat mula sa ahensya at ang litrato ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ina, nakangiti. Kahit pa ang mga mata nito ay hindi na nakakakita. "Para sa'yo to, Nay. Kakayanin ko to," sabi niya sa kanyang isip. Pinilit niyang alisin sa isip ang masungit na lalaki at nagpatuloy sa paglalakad, sinusundan ang direksyong nakasulat sa papel. Ilang sandali pa, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang dambuhalang gate. Napanganga siya sa laki ng bahay sa loob. Hindi ito bahay, isa itong palasyo. Ito ang Winchester Mansion. Dito siya magtatrabaho, kung papalarin. Pinapasok siya ng gwardiya at itinuro sa pinto para sa mga katulong. Sa loob, sinalubong siya ng isang matandang babae na mukhang mahigpit, ang mayordoma. Dinala siya nito sa isang malawak na sala kung saan siya maghihintay para sa interview. Ang sahig ay sobrang kintab na nasisilip niya ang kanyang refleksyon. Ang mga kasangkapan ay mukhang mas mahal pa sa lupa nila sa Bicol. Napayuko siya. Biglang nanliit sa kanyang suot na bestida na ilang beses na niyang isinuot sa mga espesyal na okasyon sa kanilang baryo. Narito na si Ma'am Eleanor. Agad na napatayo si Alexa. Isang matangkad at eleganteng babae ang pumasok sa sala. Ito na siguro ang magiging amo niya. Nakasuot ito ng mamahaling damit at alahas. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa, at sa mga mata nito, nakita ni Alexa ang parehong ting na mapanghusga. Isang tingin na tila sinusukat ang halaga niya base sa kanyang damit.
Ikaw ba si Alexa? Tanong ng ginang. Ang boses ay kasing lamig ng mamahaling marmol sa sahig. Opo, ma'am, sagot ni Alexa. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. Taga Bicol, sabi sa ahensya. Wala ka pang karanasan sa pagiging kasambahay sa ganito kalaking bahay? Wala po, ma'am, pero masipag po ako at madaling matuto. Ngumisi si Ma'am Eleonora, isang ngisi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Lahat sila ay sinasabi, "Yan." Tumingin ito sa mayordoma. "Salamat sa iyong oras, Hija. Pero sa tingin ko ay, mukhang may bisita tayo, ma." Napatigil ang lahat. Ang boses na yon. Kilalang-kilala niya ang boses na yon. Dahan-dahang lumingon si Alexa patungo sa pinanggalingan ng boses. At doon, nakatayo sa may arko ng pasilyo, ay ang lalaking nakabangga niya kanina. Nakapalit na ito ng damit, isang kulay abong polo shirt. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay pareho pa rin. May halong inis at pagkamuha. Nanlamig ang buong katawan ni Alexa. Ang tibok ng puso niya ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lalaking binunggo niya, ang lalaking sinagot-sagot niya, ay anak pala ng posibleng magiging amo niya. Tapos na ang lahat. Wayne, anak, this is Alexa. Nag-a-apply bilang katulong. Malinaw sa tono ni Ma'am Eleonora ang pagbabaliwala. Naglakad si Wayne palapit, hindi inaalis ang tingin kay Alexa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiti na puno ng pang-aasar. Oh, really? So marunong ka palang magtrabaho. Akala ko, ang alam mo lang gawin ay Naramdaman ni Alexa na umakyat ang lahat ng dugo sa kanyang mukha. Wayne! Saway ng kanyang ina. Kahit pahalatang natutuwa sa nangyayari, hindi na makapagsalita si Alexa. Anong sasabihin niya? Kaya anong depensa ang gagawin niya? Lumapit pa si Wayne, tinitingnan siya na parang isang interesanteng insekto na nakita nito sa ilalim ng mikroskopyo. Marunong ka bang mag-ingat sa mga gamit dito sa bahay, lalo na sa mga mamahalin? Sa puntong iyon, may pumitik sa loob ni Alexa. Ang takot niya ay napalitan ng pamilyar na katapangan. Kung mamalasin siya, edi mamalasin. Pero hindi siya aalis dito na tinatapakan ng kanyang dangal. Opo, sir, sagot niya, malinaw at direkta, habang nakatingin ng diretso sa mga mata nito. Marunong po akong mag-ingat. At kung meron man akong aksidenteng masira o madumihan, marunong po akong humingi ng tawad at panagutan yon. Hindi ko po tinatakbuhan ang pagkakamali ko. Isang sandaling katahimikan ang bumalot sa sala. Ang nangisi sa mukha ni Wayne ay biglang nawala. Napalitan ito ng pagkagulat. Maging si Ma'am Eleonora ay natigilan sa kanyang sinabi. Wala kang modo! Sigaw ni Eleonora. How dare you speak to my son like that? Lumayas ka. Hindi ka tanggap. Napapikit si Alexa. Ito na nga. Sandali, ma. Ang boses ni Wayne ay mahinahon, ngunit may bigat. Tumingin ito sa kanyang ina, pagkatapos ay muling ibinalik ang tingin kay Alexa. Isang mahaba at sinusuring tingin. Ako ang magdedesisyon, sabi nito. Huminga ito ng malalim. You're hired. Ano raw? Napatunganga si Alexa. Maging si Ma'am Eleonora ay nagulat. Wayne, ano bang pinagsasabi mo? Sabi ko, tanggap na siya. Ulit ni Wayne. Hindi pa rin inaalis ang tingin kay Alexa. Mayordoma, ihatid niyo na siya sa kanyang kwarto. Walang nagawa ang mayordoma, kundi sumunod. Tulala pa rin si Alexa habang sumusunod dito palabas ng sala. Iniwan ang mag-inang nagtatalo. Hindi niya maiintindihan. Bakit? Bakit siya tinanggap? Dinala siya sa isang maliit, ngunit malinis na silid sa likod ng bahay. May isang kama, isang maliit na aparador. Ito na ang magiging mundo niya. Nang maiwan siyang mag-isa, doon lang pumatak ang luha na kanina pa niya pinipigilan. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone at tinawagan ang kanyang ama.
Tay, kamusta po si Inay? Ayos naman anak. Ikaw, kamusta? Natanggap ka ba? Opo, antay. Pagsisinungaling niya, pinipilit pasiglahin ang boses. Ang bait po ng mga amo ko. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng tawag, doon na bumuhos ang kanyang mga luha. Niyakap niya ang kanyang bag, hinahanap ang litrato ng kanyang ina. Ang tanging dahilan kung bakit niya tinitiis ang lahat ng ito. Maya-maya, may kumatok at pumasok ang mayordoma. Ang mukha nito ay seryoso. Alexa, inihanda mo na ang sarili mo. Nagpunas ng luha si Alexa. Para po saan? Tinitigan siya ng mayordoma. Utos ni Sir Wayne. Kinausap niya ang kanyang ina. Ano pong utos? Kinakabahang tanong ni Alexa. Simula bukas, sabi ng mayordoma. Ikaw ang magiging personal na katulong ni Sir Wayne. Nanlaki ang mga mata ni Alexa. Ang tibok ng puso niya, na kanina lang ay kumalma na, ay muling nagsimulang humampas na, parang tambol na walang tigil. Personal na katulong ng lalaking iyon. Hindi ito biyaya. Ito ay isang parusa. At alam ni Alexa, sa kaibuturan ng kanyang puso, na ito pa lang ang simula. Inis. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa inis. Iyan ang isinagot ni Wayne sa sarili habang pinagmamasdan niya mula sa bintana ng kanyang opisina sa bahay si Alexa, na masipag, na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa hardin. Bakit niya hinayri ang babaeng iyon? Dahil sa isang sandaling pagkabigla sa tapang nito. Isang tapang na kahalintulad ng isang maliit na daga na sumisigaw sa harap ng isang leon. Nakakainis. Pero kasabay noon, may kung anong pumukaw sa interes niya. Gusto niyang subukan ng babaeng iyon. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayabangan nito. Gusto niyang durugin ang tapang na yon hanggang sa ito na mismo ang kusang umalis. Sir Wayne, narito na po ang kape niyo. Napalingon si Wayne. Inilapag ni Alexa ang isang tasa ng kape sa kanyang lamesa. Amoy pa lang. Alam niyang perpekto ang timpla. Pero hindi yun ang plano niya. Anong temperatura nito? Tanong niya. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa mga papeles na hawak. Natahimik si Alexa saglit. Mainit po, sir. Alam kong mainit. Malamig niyang sagot. Ang tanong ko, anong eksaktong temperatura? Narinig niya ang pag-aalangan sa boses nito. Pasensya na po, sir. Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Binitiwan niya ang papeles at tinitigan ito ng masama. Ang utos ko, gusto ko ang kape ko sa eksaktong 88 degrees Celsius. Hindi 87, hindi 89, eksaktong 88. Hindi mo ba kayang sundin ang isang simpleng utos? Nakita niya ang pagkunot ng noo ni Alexa, isang pahiwatig ng pagkalito at inis. Ngunit sa halip na sumagot, simpleng tumango ito. Masusunod po, sir. Gagawa po ako ng bago. Kinuha nito ang tasa at walang imik na lumabas ng opisina. Napangisi si Wayne. Tingnan natin kung makatagal ka. Makalipas ang 10 minuto, bumalik si Alexa. Dala niya ang panibagong tasa ng kape. Sir, ito na po. Sigurado ka na sa temperatura niyan? Opo, sir. Paano mo nalaman? Ginamit ko po yung meat thermometer sa kusina. Diretsong sagot nito. Natigilan si Wayne. Sa lahat ng mga katulong na sinubukan niyang pahirapan noon, ngayon lang may nakaisip gawin iyon. Kinuha niya ang tasa at humigop. Perpekto. Napamura siya sa kanyang isip. Sa halip na mainis, lalo siyang naintriga. Sige na, umalis ka na. Utos niya. At ayusin mo ang mga libro sa library. Siguraduhin mong nakaayos sila base sa kulay ng kanilang pabalat. Mula sa pinakamaliwanag hanggang sa pinakamadilim. Isang utos na walang kwenta at puno ng pang-aasar. Pero muli, tumangulang si Alexa at umalis. Buong araw, binigyan niya ito ng mga imposibleng gawain. Ngunit lahat ng yon,
ay natapos nito nang walang reklamo. Ang inis na nararamdaman ni Wayne ay unti-unting nahaluan ng pagtataka. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Pumasok siya sa kanyang opisina para tapusin ang ilang trabaho. Sa pag-aayos niya ng kanyang lamesa, isang bagay ang nahulog mula sa isa sa mga lumang libro. Isang maliit na hair clip. Huggies Daisy. Mura lang. Halatang nabili lang sa bangketa. Napaupo siya. Tila biglang nawalan ng lakas. Ang isang maliit na bagay na yon ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang alaala na matagal na niyang pilit na isinasara. Isabel. Ang kanyang unang pag-ibig. Isang babaeng simple, mahirap, ngunit may ngiti na kayang magpaliwanag ng pinakamadilim na araw. Ganoon din siya nagsimula. Puno ng tapang, puno ng pangarap. Minahal niya ito ng buong buo. Ngunit ang pag-ibig nila ay hindi sinang-ayunan ng kanyang ina. Para kay Eleonora, si Isabel ay isang manggagamit. Isang ahas na nag-aabang ng pagkakataon. Naaalala pa niya ang araw na yon, ang pag-uusap nila ng kanyang ina. Pagkatapos ay ang pagharap niya kay Isabel na may hawak na isang tseke. Ang mga mata nitong walang emosyon habang sinasabing, "Tama ang mommy mo, Wayne. Pagod na akong maging mahirap." Gumuho ang mundo niya. Lahat pala ay may presyo. Ang pagmamahal, ang tiwala. Simula noon, nagtayo siya ng pader sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na walang sino man ang makakapasok. Wayne, anak. Naputol ang kanyang pag-iisip. Pumasok ang kanyang ina sa opisina. "Hindi ka pa natutulog?" tanong nito. "May tinatapos lang ako." Sagot niya. Mabilis na itinago ang hair clip sa kanyang palad. Umupo si Eleonora sa silya sa harap niya. "Tungkol sa bagong katulong, mag-ingat ka, Wayne. Naalala mo ba si Isabel? Ganyan din siya nagsimula. Huwag kang magpapadala sa mga paawa nila." Naramdaman ni Wayne ang pagtiim ng kanyang bagang. "Ako ang bahala dito, ma. Siguraduhin mo lang, ayoko nang makita kang masaktan ulit." Pagkaalis ng kanyang ina, lalong sumama ang kanyang loob. Itinapon niya ang hair clip sa basurahan. Tama ang kanyang ina. Lahat sila ay pare-pareho. Kailangan niyang paalisin si Alexa bago pa man ito makahanap ng paraan para manatili. Naglakad siya palabas ng opisina, patungo sa kanyang silid. Sa pagdaan niya sa pasilyo ng mga katulong, narinig niya ang isang mahinang boses. Boses ni Alexa. May kausap ito sa cellphone. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto ng silid nito na bahagyang nakaawang. Hindi niya ugaling makinig sa usapan ng iba, pero may nag-udyok sa kanya na manatili. "Opo, Nay. Kumakain po ako sa tamang oras. Huwag niyo na po akong isipin." Isang saglit na katahimikan. "Hindi po. Huwag niyo pong pilitin. Sabi po ng doktor, kailangan niyong magpahinga." "Opo. Nakikita ko pa rin naman po kayo. Nay, sa boses niyo pa lang po, nakikita ko na kayo ng malinaw na malinaw." Naramdaman ni Wayne ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Inaasahan niyang maririnig itong nagrereklamo o nanghihingi ng pera, pero ang narinig niya ay purong pagmamahal at pag-aalala ng isang anak sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita ang isang probinsyanang mayabang. Ang nakita niya ay isang anak. Isang anak na nagsasakripisyo. Isang bagay sa loob niya ang nagbago. Isang bagay na hindi niya maintindihan. Isang bagay na kinakatakutan niya. Dala ng isang biglaang bugso ng damdamin, itinulak niya ang pinto. Hindi na siya kumatok. Naabutan niya si Alexa na nakaupo sa gilid ng kama, hawak ang cellphone sa isang kamay at isang kupas na litrato sa kabila. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Nag-angat ito ng tingin at sa mukha nito ay nakita niya ang pagkagulat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa katahimikan ng gabi, sa loob ng maliit na silid na yon,
Tila huminto ang oras. Wala ang amo at ang katulong. Ang naroon lang ay 2 taong parehong may bitbit na bigat sa kanilang mga puso. Sir Wayne, bulong ni Alexa. Mabilis na pinunasan ng kanyang mga luha at itinago ang litrato sa ilalim ng unan na para bang isang krimen ang mahuling mahina. Hindi kumibo si Wayne. Ang mga salitang handa na niyang sabihin, mga salitang puno ng pang-uuyam at galit, ay biglang naglaho. Napalitan sila ng isang katanungan na hindi niya inaasahang itatanong. Sino ang kausap mo? Ang boses niya ay mas mahinahon kaysa sa kanyang inaasahan. Nag-aalangang sumagot si Alexa. Ang nanay ko po. Tumango si Wayne. Ang mga mata niya ay nakatuon sa unan kung saan itinago ni Alexa ang litrato. May sakit ba siya? Napayuko si Alexa at ang tapang na laging bumabalot sa kanya ay tila unti-unting natuklap. Bulag po siya, sir. Ang 2 salitang iyon ay tumama kay Wayne nang mas malakas kaysa sa anumang sigaw o insulto. Bulag. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng pagsusumikap ay para sa isang inang hindi na makakita. Biglang nagkaroon ng saysay ang lahat. Ang tapang na ipinapakita nito ay hindi kayabangan. Iyon ay isang baluti, isang panangga laban sa isang mundong alam niyang hindi magiging mabait sa kanya. Ang determinasyon nito sa pagtatrabaho ay hindi para magpalakas sa kanya, kundi dahil iyon lang ang tanging paraan para mabuhay at masuportahan ang pamilya. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Wayne, ang pakiramdam ng pagiging walang magawa. Ang pakiramdam ng panunood sa isang taong mahalaga sa'yo na nahihirapan habang ikaw ay nakatali ang mga kamay. Naramdaman niya iyon noong iniwan siya ni Isabel at nararamdaman niya iyon ngayon sa harap ng isang babaeng halos hindi niya kilala. Sa isang iglap, nawala ang galit niya. Nawala ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang natira ay isang bagay na mas delikado. Awa. O marahil, pagkaunawa. Anong nangyari sa kanya? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na. Naaksidente po. Sagot ni Alexa. Ang boses ay basag. Matagal na pong panahon. Hindi na nagtanong pa si Wayne. Tinalikuran niya ito at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Napahinto si Wayne sa may pintuan, ngunit hindi siya lumingon. Pasensya na po kung nakita niyo akong ganito. Sabi ni Alexa sa nanginginig na boses. Hindi na po mauulit. Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang hangin ay tila mas naging mabigat. Puno ng mga salitang hindi kayang bigkasin. Sa wakas, nagsalita si Wayne. Ang likod niya ay nakaharap pa rin dito. Bukas, 8 a.m. Mag-ayos ka. May pupuntahan tayo. Saan po tayo pupunta, sir? Hindi sumagot si Wayne. Naglakad na siya palabas at isinara ang pinto. Iniwan si Alexa na puno ng pagkalito at pagtataka. Bumalik si Wayne sa kanyang silid at umupo sa dilim. Ang imahe ni Alexa na umiiyak, habang yakap ang isang lumang litrato, ay hindi maalis sa kanyang isipan. Ang determinasyon sa mga mata nito kanina sa sala, na napalitan ng lungkot sa kanyang silid, ay gumising sa isang bagay sa loob niya na matagal nang natutulog. Alam niyang delikado ang gagawin niya. Alam niyang labag ito sa lahat ng mga panuntunan na ipinataw niya sa kanyang sarili. Ang pagtulong sa kanya ay pagbubukas ng pinto sa kanyang mundo. Isang mundong pilit niyang iniiwasan. Ngunit sa gabing iyon, habang iniisip niya ang isang inang hindi na makakita at ang isang anak na handang gawin ang lahat, napagtanto ni Wayne na may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pagprotekta sa sarili mula sa sakit. At iyon ay ang bigyan ng pagkakataon ang iba na makawala sa sarili nilang kadiliman. Walang tulog. Iyan ang naging resulta ng mga salitang binitawan ni Sir Wayne. Bukas, 8 a.m. Mag-ayos ka.
may pupuntahan tayo. Ang simpleng utos na yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Alexa buong gabi. Paulit-ulit. Ano ang ibig sabihin noon? Sisisantihin na ba siya? Dadalhin sa ahensya para isuli na parang isang depektibong gamit? O baka naman dadalhin siya sa isang madilim na lugar para pagbantaan dahil sa kanyang pagiging matapang? Ang lahat ng posibleng sitwasyon, mula sa nakakatawa hanggang sa nakakatakot, ay pumasok sa kanyang isip. 7:00 pa lang ng umaga ay naligo na siya at isinuot ang kanyang pinakamatinong damit. Ang bestidang suot niya noong interview. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon sa maliit na salamin. Mukha siyang pagod. Mukha siyang takot. Huminga siya ng malalim. Para kay inay. Eksaktong 8:00, kumatok siya sa pinto ng opisina ni Sir Wayne. Pasok! Pagbukas niya ng pinto, nakita niya itong nakatayo. Bihis na bihis. Hindi ito mukhang galit. Sa katunayan, wala itong emosyon. Mas lalo siyang kinabahan. Sumunod ka sa akin, sabi lang nito at nagsimulang maglakad. Tahimik siyang sumunod sa likuran nito. Dinaanan nila ang malawak na sala, lumabas ng mansyon at tumungo sa garahe kung saan nakaparada ang isang itim at makintab na sasakyan. Pinagbuksan siya nito ng pinto sa passenger seat. Nag-atubili si Alexa. "Sir, sa likod na lang po ako." "Just get in," sabi nito sa tono na hindi tumatanggap ng pagtutol. Wala siyang nagawa kundi pumasok. Ang lambot ng upuan ay tila humihigop sa kanya. Amoy bago at mamahalin ang loob ng sasakyan. Isinara ni Wayne ang pinto, umikot, at naupo sa driver's seat. Sa buong biyahe, walang nagsalita. Ang bawat preno, bawat liko, ay nagpapakaba sa dibdib ni Alexa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Pinipilit kabisaduhin ang daan, kahit pa alam niyang wala siyang magagawa kung saan man siya dalhin nito. Maya-maya, lumiko ang sasakyan sa isang malaking gusali. Napatingin si Alexa sa pangalan na nakasulat sa itaas. Winchester Medical Center, Hospital. Bakit sila nandito? May sakit ba si Sir Wayne? O baka naman siya ang may sakit at hindi niya alam? "Baba," utos nito. Muli, sumunod lang siya. Pumasok sila sa ospital. Ang lahat ng nurse at doktor na nakakasalubong nila ay bumabati kay Wayne. "Good morning, Sir Wayne." Isang pagbati na puno ng respeto at kaunting takot. Dinala siya nito sa isang elevator at pinindot ang pinakamataas na palapag, ang VIP wing. Huminto sila sa harap ng isang pinto na may nakasulat na Dr. Ricardo Alcaraz, Head Ophthalmologist. Doon na nagsimulang manuyo ang lalamunan ni Alexa. Ophthalmologist, doktor sa mata. Bago pa man siya makapagtanong, bumukas ang pinto. Isang doktor na may maputing buhok at mabait na ngiti ang sumalubong sa kanila. "Wayne, iho, good morning. Ito na ba ang pasyente?" Tanong ng doktor, ang tingin ay bumaling sa kanya. "She's not the patient, Tito Rick. Her mother is," sagot ni Wayne. "Alexa, this is Dr. Alcaraz, the best eye surgeon in the country." "Tito? This is Alexa." "Nice to meet you, Hija," sabi ng doktor. Inilahad ang kamay. Tuliro siyang nakipagkamay. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. "Maupo kayo." Sa loob ng sumunod na kalahating oras, si Wayne ang nagsalita. Ikinuwento niya kay Dr. Alcaraz ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa kondisyon ng nanay ni Alexa. Habang nagsasalita si Wayne, nakatitig lang si Alexa sa kanya. Ang lalaking kahapon lang ay gustong durugin ang kanyang pagkatao ay narito ngayon. Seryosong ipinapaliwanag ang sitwasyon ng kanyang ina. "Based on what you're telling me, Wayne, malaki ang posibilidad na isa itong kaso ng traumatic cataract na hindi naagapan," sabi ni Dr. Alcaraz. Kung ganun na nga at kung maayos pa ang kanyang retina at optic nerves, isang operasyon lang ang kailangan. Mataas ang success rate.
isang operasyon, mataas ang success rate. Ang mga salitang yon ay parang musika sa pandinig ni Alexa. Isang pag-asa, maliit man, ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Isang pag-asa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Magkano po ang aabutin? Nanginginig niyang tanong. Ngumiti ang doktor. Huwag mo munang isipin yan. Ija, ang importante ay madala natin dito ang nanay mo para masuri. Pagkatapos ng pag-uusap, inihatid sila ng doktor palabas. Nang silang dalawa na lang ulit ni Wayne ang nasa pasilyo, hindi na napigilan ni Alexa ang kanyang sarili. Sir, ano po? Bakit po tayo nandito? Hindi sumagot si Wayne. Nagpatuloy lang ito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang maliit na coffee shop. Sa lobby ng ospital, umupo ito at sinanyasan siyang umupo rin. Tahimik lang sila ng ilang minuto. Si Alexa, naghihintay. Si Wayne, tila nag-iisip ng sasabihin. Sa wakas, nagsalita ito, nakatingin sa tasang walang laman sa harap niya. I will cover all the expenses. Natigilan si Alexa. Po? Ang operasyon ng nanay mo. Paglilinaw nito. Sa wakas ay tumingin sa kanya. Ang pamasahe niya papunta dito, ang mga gamot, ang recovery, lahat. Ako ang bahala. Naramdaman niya ang dalawang magkasalungat na emosyon na nag-uumpugan sa kanyang dibdib. Pasasalamat at insulto. Sir, hindi ko po matatanggap yan. Mabilis niyang sagot. Ang pride niya ang unang nagsalita. Hindi po ako tumatanggap ng limos. Isang anino ng inis ang dumaan sa mukha ni Wayne. Hindi ito limos. Consider it an advance. Isang bonus para sa pagsisipag mo. Pero sir, sobra-sobra po yon. Habang buhay ko po yung hindi mababayaran. Wala akong sinabing bayaran mo. Kaya nga po, sabi ni Alexa medyo tumaas na ang boses. Ayokong magkaroon ng utang na loob na hindi ko kayang bayaran. Tumayo si Wayne. Ang mukha niya ay seryoso at sa unang pagkakataon, nakita ni Alexa ang isang bagay sa mga mata nito na hindi galit o pangaasar. Isang bagay na mas malalim. Hindi ito tungkol sa iyo, Alexa. Hindi ito tungkol sa pride mo. Mariin niyang sabi. This isn't pity. This is a chance. Isang pagkakataon para sa nanay mo na makakita ulit. Lumapit ito sa kanya. Ang boses ay bahagyang bumaba. Huwag mong hayaan na ang pride mo ang magnakaw sa ilaw ng mga mata ng nanay mo. Ang bawat salita ay tumagos sa puso ni Alexa. Sinisira ang pader ng pagmamatigas na itinayo niya. Pumatak ang isang butil ng luha mula sa kanyang mata. Natigilan siya, hindi makapagsalita. Ang tanging nagawa niya lang ay tumitig sa lalaking kaharap niya. Isang lalaking puno ng kontradiksyon. Isang lalaking puno ng misteryo. Sa nanginginig na boses, nagtanong siya, Bakit? Bakit niyo po ito ginagawa? Isang mahabang katahimikan ang namayani. Tumingin si Wayne sa malayo na para bang may inaalala. Nang muli siyang tignan nito sa mata, ang sagot niya ay isang bulong na puno ng bigat. Dahil alam ko kung anong pakiramdam ng walang magawa. Pagkabalisa. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Wayne habang minamaneho niya ang kanyang sasakyan sa isang mahaba at baku-bakong daan, papasok sa probinsya ng Bicol. Nasa tabi niya si Alexa, tahimik na nakatingin sa labas ng bintana, sa mga luntiang bukirin at mga puno ng niyog na kanilang nadadaanan. Ano ba itong pinasok niya? Ang desisyon niyang tulungan ito ay isang biglaang bugso ng damdamin na hanggang ngayon ay hindi niya maintindihan. Hindi ito ang plano. Ang plano ay pahirapan ito hanggang sa kusang umalis. Ngunit heto siya ngayon, naglalakbay ng daan-daang kilometro patungo sa isang lugar na hindi pamilyar, kasama ang isang babaeng nagdudulot ng kakaibang gulo sa kanyang sistema. Nang sa wakas,
ay marating nila ang bahay ni na Alexa, mas lalong lumakas ang pagkabalisa ni Wayne. Ang bahay ay maliit, gawa sa pinaghalong kahoy at semento. Simple lang ngunit napakalinis. May mga tanim na bulaklak sa paligid, malayong malayo sa malamig at malawak na mansyon kung saan siya lumaki. Sinalubong sila ng isang matandang lalaki, ang ama ni Alexa na payat ngunit mukhang malakas pa, at isang babae na nakaupo sa isang silyang yantok sa may beranda. Ang ina ni Alexa. "Neytay," sabi ni Alexa. Ang boses ay puno ng pananabik. Agad siyang yumakap sa kanyang mga magulang. Nakita ni Wayne ang pagbabago sa mukha ni Alexa. Sa mansyon, ang mukha nito ay laging may bakas ng pag-iingat at pagiging alerto. Ngunit dito, sa yakap ng kanyang pamilya, ang mukha niya ay payapa. Ang ngiti niya ay totoo. "Ito po si Sir Wayne, Neytoy. Ang amo ko po." Humarap sa kanya ang ama ni Alexa at inilahad ang kamay. "Salamat po, Sir Wayne, sa paghatid sa aming anak." "Walang anuman po," sagot ni Wayne, bahagyang nailang sa formalidad. Ang ina naman ni Alexa ay dahan-dahang tumayo. "Salamat po, iho. Pagpasensyahan mo na at hindi kita makita ng maayos." Ang mga salitang yon na sinabi ng may ngiti ay nagdulot ng kakaibang kirot sa puso ni Wayne. "Ayos lang po, ma'am. Wayne na lang po." Ang mga sumunod na araw ay isang malaking pagbabago para kay Wayne. Walang VIP room, walang aircon, walang mga utusan na handang sumunod sa bawat salita niya. Ang kwartong tinulugan niya ay maliit, ngunit ang higaan ay malinis at mabango. Ang pagkain ay simple, mga gulay na pinitas lang mula sa likod bahay at isdang sariwa. Ngunit ito ang pinakamasarap na pagkaing natikman niya sa buong buhay niya. Dito, hindi siya si Sir Wayne, ang tagapagmana ng mga Winchester. Dito, siya lang si Wayne. Sa unang araw, sinubukan niyang magtrabaho gamit ang kanyang laptop sa beranda. Ngunit hindi niya magawa. Ang atensyon niya ay laging napupunta kay Alexa. Pinanood niya itong tumulong sa kanyang ama sa pag-aayos ng bakod. Pinanood niya itong magdilig ng mga halaman habang kumakanta ng isang lumang awitin sa Bicolano. Pinanood niya itong alalayan ang kanyang ina sa paglalakad. Inilalarawan sa bawat hakbang ang mga bulaklak na kanilang nadadaanan. Sa bawat kilos ni Alexa, nakikita niya ang isang babaeng ibang-iba sa katulong na sinusuungitan niya sa Maynila. Ang babaeng ito ay masaya, malaya, totoo. Isang hapon, nakikita niya itong nahihirapan sa pagbubuhat ng isang sako ng feeds para sa mga manok. Walang nag-utos sa kanya, ngunit kusa siyang lumapit. "Ako na dyan," sabi niya. Nagulat si Alexa. "Kaya ko na po, sir. Huwag ka nang makulit." Kinuha niya ang sako mula dito. Nagulat siya sa bigat noon, ngunit hindi niya ipinahalata. Dinala niya iyon sa kulungan ng manok. Habang si Alexa ay nakasunod lang sa likod niya, hindi makapaniwala. Pagkatapos noon, tila nabasag ang yelo sa pagitan nila. Niyaya siya nitong maglakad sa dalampasigan pagsapit ng hapon. Doon, habang papalubog ang araw at nagiging kulay kahel ang kalangitan, nagkaroon sila ng unang totoong pag-uusap. "Salamat po talaga, Sir Wayne," sabi ni Alexa habang nakaupo sila sa buhangin. "Hindi ko alam kung paano ko po kayo mababayaran." "Sinabi ko na sa'yo, hindi mo kailangang bayaran," sagot ni Wayne. Ang tingin ay nasa malayo. "Gawin mo na lang yon para sa nanay mo." "Kahit na po, ang laki pa rin nitong bagay." Tumingin ito sa kanya. "Bakit po? Bakit po kayo ganito kabait sa amin?" Hindi agad nakasagot si Wayne. "Ano nga ba? Dahil ba sa awa? O meron ng iba?" "Marahil," panimula niya, "dahil nakikita ko sa'yo kung gaano kahalaga ang pamilya. Isang bagay na hindi ko masyadong naramdaman. Iisang salita lang ang lumabas, pero sapat na yon
para mabuksan ang isang maliit na siwang sa pader na itinayo niya. Nagulat si Alexa sa kanyang sinabi. Sa mga mata nito, nakita niya hindi ang pagkaawa, kundi ang pag-unawa. Kinabukasan, araw na ng operasyon, habang nasa waiting area sila ng isang lokal na klinika kung saan ginawa ang paunang pagsusuri bago ang biyahe pa Maynila. Nakita ni Wayne ang takot sa mukha ni Alexa. Hinawakan nito ng mahigpit ang kamay ng kanyang ina. Kusang gumalaw ang kamay ni Wayne. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Alexa na nanginginig. Nagulat si Alexa at napatingin sa kanya. Ang mga mata nila ay muling nagtagpo. Sa pagkakataong ito, walang salitang namagitan. Ang simpleng pagdampi ng kanilang mga kamay ay sapat na para magpadala ng isang mensahe, ng suporta, ng pag-asa, ng isang koneksyon na pareho nilang hindi inaasahan. Hindi binawi ni Alexa ang kanyang kamay. Hinayaan lang niya itong manatili doon. At sa ilalim ng kamay ni Wayne, naramdaman niyang bahagyang kumalma ang kanyang panginginig. Ang operasyon sa Maynila ay naging matagumpay. Ang sandaling tinanggal ang benda sa mga mata ng ina ni Alexa ay isang eksenang hinding-hindi malilimutan ni Wayne. Ang unang ginawa ng ginang ay dahan-dahang haplusin ang mukha ng kanyang anak na para bang hindi makapaniwala. Pagkatapos, bumaling ito sa kanya. Ikaw si Wayne, sabi nito. Ang mga mata ay puno ng luha ng pasasalamat. Mas makisig ka pa pala sa sinasabi ng anak ko. Naramdaman ni Wayne ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Napatingin siya kay Alexa na ngayon ay namumula rin hanggang sa mga tenga. Nang gabing iyon, bago sila bumalik ng Bicol para sa recuperation period, nagpaalam si Wayne na may pupuntahan lang saglit. Pagbalik niya sa ospital, may dala siyang isang maliit na paper bag. Iniabot niya iyon kay Alexa. Ano po ito? Buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Alexa ang supot. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na music box. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na himig ang tumugtog. Ang lumang awiting Bicolano na narinig niyang kinakanta ni Alexa sa kanilang hardin. Napatunganga si Alexa, nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Paano? May mga paraan. Simpleng sagot ni Wayne. Kahit pa ang totoo ay inabot siya ng ilang oras sa paghahanap sa internet at pagtawag sa isang specialty shop para lang ipasadya iyon. Nang pauwi na sila, habang nasa biyahe, hindi na napigilan ng ina ni Alexa ang sarili. Sa gitna ng masayang kwentuhan, hinawakan nito ang kamay ni Wayne at ang kamay ni Alexa at pinagsalikop ang mga iyon. Hey nako, sabi ng ginang na may malawak na ngiti. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Parehong natigilan sina Wayne at Alexa. Biglang naging awkward ang hangin sa loob ng sasakyan. Mabilis na binawi ni Alexa ang kanyang kamay. Ang mukha ay kasing pula ng mga gumamela sa kanilang hardin. Nay, ano po ba yung sinasabi niyo? Amo ko po si Sir Wayne. Amo lang ba talaga? Pang-aasar ng kanyang ina na ngayon ay malinaw na nakikita ang pamumula ng pisngi ng dalawa. Hindi na umimik pa si Wayne, ngunit habang nagmamaneho siya pabalik sa pamilyar na daan ng Bicol, ang init ng kamay ni Alexa ay nanatili sa kanyang palad. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang ang pagkabalisa na dala niya papunta ay napalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam na mapanganib. Isang pakiramdam na masarap. Isang pakiramdam na tila simula pa lang ng lahat. Ang pagbabalik sa Maynila ay tila pagpasok sa isang ibang mundo. Ang mansyon ay kasing lawak at kasing lamig pa rin ng dati. Ngunit para kay Alexa, may nagbago. Hindi na siya ang dating Alexa na takot at laging nag-iingat. Ang mga araw na ginugol niya sa Bicol, kasama si Wayne, ay nag-iwan ng isang init sa kanyang puso. Isang init na nagsisilbing panangga niya sa lamig ng mansyon.
Nagbago na rin ang pakikitungo ni Wayne. Sa harap ng ibang tao, lalo na ng kanyang ina, nananatili itong si Sir Wayne, ang amo na seryoso at mahirap basahin. Ngunit kapag sila na lang dalawa, nawawala ang pader sa pagitan nila. May mga gabing magkikita sila sa kusina. Matapos matulog ang lahat, magtitimpla siya ng mainit na tsokolate para sa kanilang dalawa at magkukwentuhan sila tungkol sa mga simpleng bagay. Ang paborito niyang bulaklak, ang paborito nitong libro. Sa mga sandaling iyon, hindi na Sir Wayne ang tawag niya sa isip niya. Wayne na lang. At ang mga ngiti nito ay hindi na pilit, kundi isang bagay na tila para lang sa kanya. Isang gabi, habang naglalakad sila sa hardin, sa ilalim ng bilog na buwan, bigla nitong hinawakan ng kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay tila gumapang sa buo niyang katawan. "Alexa," sabi nito, ang boses ay mahina. "Masaya ako kapag kasama kita." Ang simpleng pag-amin na yon ay sapat na para pasabugin sa saya ang puso ni Alexa. Ngunit ang bawat matamis na sandali ay may kasamang anino. Ang anino ni Ginang Eleonora. Walang nakaliligtas sa matalas na mga mata ng ina ni Wayne. Napapansin ni Alexa ang paraan ng pagtingin nito sa kanya sa tuwing nagkituwing magkakasalubong sila. Isang tingin na puno ng pagsusuri at hinala. Ang mga ngiti nito sa harap ni Wayne ay hindi umaabot sa kanyang mga mata kapag siya na ang kaharap. Nagsimula rin ang mga pahiwatig. "Alexa, ipinapaalala ko lang sa'yo na ang trabaho mo dito ay ang pagsilbihan ng anak ko at wala nang iba pa." Sabi nito isang araw habang nag-aayos siya ng mga bulaklak sa florera. "Opo, ma'am," sagot niya. Kahit panaramdaman niya ang tunog ng pagbabanta sa likod ng mga salita. Naramdaman din niyang tila may mga matang laging nakamasid. Ang isa pang katulong, si Linda, ay tila laging sumusulpot kung nasaan man siya. Laging may mga tanong tungkol sa kanyang araw, lalo na kung ano ang mga pinag-uusapan nila ni Wayne. Ang pag-ibig na nararamdaman niya ay laging may kasamang pangamba. Isang takot na anumang oras ay maaaring matuklasan ang kanilang lihim at biglang bawiin ang lahat. At hindi nga siya nagkamali. Isang hapon, ipinatawag siya ni Ginang Eleonora sa pribadong silid-aklatan nito. Ang silid ay malawak, napapalibutan ng libu-libong libro, ngunit ang hangin sa loob ay tila kulang sa oxygen. Nakaupo ang Ginang sa isang malaking silyang balat sa likod ng isang antigong lamesa. Mukha itong isang reyna sa kanyang trono. "Maupo ka, Alexa," sabi nito. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Nanginginig ang mga tuhod ni Alexa habang umuupo sa silyang nasa harap ng lamesa. Ito na ang kinatatakutan niya. "Alam ko ang lahat," panimula ni Eleonora. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa. "Ang mga lingon ninyo sa isa't isa, ang mga palihim na pagkikita. Sa tingin mo ba ay tanga ako?" Hindi nakasagot si Alexa. "Alam mo, Hija," pagpapatuloy ng Ginang habang binubuksan ang isang drawer sa kanyang lamesa. "Hindi ka naiiba. Marami nang dumaang katulad mo sa buhay ni Wayne." Kumuha ito ng isang bagay mula sa drawer, isang checkbook at isang pluma. Mayroon siyang dating minahal, si Isabel, ganyan din. Simpleng babae, mahirap, mukhang anghel. Akala ni Wayne totoo, ngunit sa huli, pera lang din pala ang habol. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Alexa. Maingat na nagsulat si Eleonora sa tseke. Pagkatapos, inilapag niya ito sa lamesa at dahan-dahang itinulak palapit kay Alexa. 10 milyong piso. Napatingin si Alexa sa tseke. Ang mga numero ay tila sumasayaw sa harap ng kanyang mga mata. 10 milyon. Isang halaga na hindi niya kayang kitain kahit sa 10 buhay pa. Isang halaga na kayang bumago sa buong buhay ng kanyang pamilya. "Iyan ang halaga ng kinabukasan ng anak ko," malamig na sabi ni Eleonora. "Kunin mo yan at umalis ka."
Huwag ka nang magpapakita pa. Isipin mo na lang na bayad ito sa lahat ng serbisyo mo, kasama na ang serbisyong ito. Naramdaman ni Alexa ang pag-akyat ng init sa kanyang muka. Hindi ito init ng hiya, kundi init ng galit. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang nararamdaman, ang pagmamahal na unti-unting nabubuo sa puso niya para kay Wayne. Lahat ng iyon ay binigyan ng presyo. Isang presyo na nakasulat sa isang pirasong papel. Dahan-dahan niyang inabot ang tseke. Nakita niya ang isang munting ng ngiti ng tagumpay sa mga labi ni Eleonora. Ngunit hindi niya ibinulsa ang tseke. Sa halip, tinitigan niya si Ginang Eleonora ng diretso sa mga mata at sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ang tseke sa gitna. Pagkatapos ay pinunit niya ulit. At ulit. Hanggang sa maging maliliit na piraso na lang ito. Ibinagsak niya ang mga piraso ng papel sa ibabaw ng makintab na lamesa. Pasensya na po, Ginang Eleonora. Sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit buo. Pero ang pagmamahal ng anak ninyo ay hindi nabibili. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang mukha ni Eleonora ay namula sa galit. Hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Wala kang, bago pa man matapos ng ginang ang kanyang sasabihin, bumukas ang pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Wayne, may ngiti sa kanyang labi. Ma, nakita niyo ba si Ali? Natigil siya. Ang nangiti sa kanyang labi ay nawala. Ang tingin niya ay napako sa eksena sa harap niya. Ang nag-aapoy na galit sa mukha ng kanyang ina, ang mga piraso ng punit-punit na tseke sa lamesa, at si Alexa na nakatayo roon, matapang, ngunit may mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata. Anong nangyayari dito? Ang tanong ni Wayne ay parang bombang sumabog sa gitna ng katahimikan. Anong nangyayari dito? Nakita ni Alexa ang pagkagulat sa mga mata nito na mabilis na napalitan ng galit habang tinitingnan nito ang ina. Maano to? Tanong ni Wayne. Ang boses ay mababa at nagbabanta. Tinuro nito ang mga piraso ng tseke sa lamesa. Sinusubukan mo na namang bilhin ang mga tao sa paligid ko. Wayne, anak, ginagawa ko lang ito para sa'yo. Depensa ni Eleonora. Tumatayo na rin. Hindi mo ba nakikita? Inuulit lang niya ang ginawa ni Isabel. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, sigaw ni Wayne. Isang sigaw na yumanig sa buong silid. At lalong huwag mong ikukumpara si Alexa sa kanya. Lumapit si Wayne kay Alexa. Hinawakan nito ang kanyang mga braso nang may pag-iingat, tila sinusuri kung nasaktan ba siya. Okay ka lang? Hindi makasagot si Alexa. Tumangulang siya. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng pumatak. Ang makitang ipinagtatanggol siya ni Wayne sa harap ng sarili nitong ina ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang bagay na nagpatunay sa lahat ng nararamdaman niya. Ma, sabi ni Wayne, hindi inaalis ang tingin kay Alexa. Labas muna tayo. Ngunit ang sinabi niya ay para sa ina. Tapos na tayo mag-usap. Walang nagawa si Eleonora kundi umalis na puno ng galit. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, niyakap siya ni Wayne ng mahigpit. Patawarin mo siya. Bulong nito. Patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Sagot niya, ang muka ay nakasubsob sa dibdib nito. Meron, sabi ni Wayne. Kasalanan ko dahil hinayaan kong maramdaman mo na hindi ka importante. Pero sa akin, Alexa, ikaw ang pinaka-importante sa lahat. Ang mga salitang yon ay sapat na. Para kay Alexa, handa na siyang harapin ang kahit ano, basta't kasama niya si Wayne. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lang. Kinabukasan, tila bumalik sa normal ang lahat, isang pekeng normalidad. Si Ginang Eleonora ay hindi na siya kinakausap. Ngunit ang mga mata nito ay laging nakamasid, malamig at mapanuri. Si Wayne naman ay mas naging maalaga.
palihim na nag-iiwan ng mga bulaklak sa kanyang silid o nagpapadala ng mga mensahe sa cellphone para lang kamustahin siya. Isang araw, inutusan siya ni Ginang Eleonora. Alexa, kailangan kong linisin ang lumang bodega sa West Wing. Matagal na iyong hindi nagagalaw. Siguraduhin mong magiging maayos ang lahat. Ang utos ay simple lang, isang normal na gawaing bahay. Walang bakas ng masamang intensyon, kaya't sumunod si Alexa. Ang bodega ay nasa dulo ng isang mahabang pasilyo. Maalikabok at amoy luma ang hangin sa loob. Puno ito ng mga lumang kasangkapan na nababalutan ng puting kumot, mga kahon ng mga lumang palamuti, at mga bagay na matagal nang kinalimutan. Nagsimula siyang maglinis, nagpunas, nagwalis, inayos ang mga bagay-bagay. Sa isang sulok, sa ilalim ng isang lumang lamesa, may nakita siyang isang bakal na kahon. Mukha itong luma, at ang kandado nito ay kalawangin na at bahagyang nakaawang. Dala ng kuryosidad, sinubukan niyang buksan ito. Bumigay ang kandado. Sa loob, naroon ang mga folder na naninilaw na sa katagalan. Mga papeles ng kumpanya, mga titulo, mga kontrata, tila mga importanteng dokumento ng Winchester Corporation mula pa noong araw. Isasara na sana niya ito nang may isang folder na nakaagaw ng kanyang pansin. Ang label, Bicol Geothermal Project, Site Development Phase, Bicol. Biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Binuksan niya ang folder, mga blueprint, mga permit, mga report. Habang binabasa niya ang mga pahina, isang partikular na dokumento ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakasulat sa itaas, Confidential, Internal Incident Report. Ang PETSA, halos 20 taon na ang nakalipas. Ang PETSAng kailanman ay hindi niya malilimutan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang report. Subject, Scaffolding Collapse at Construction Site Perimeter, Barangay San Isidro. Ang barangay nila. Incident Description, Due to structural failure and reported negligence in safety protocols, a section of the main scaffolding collapsed, causing debris to fall outside the designated construction zone. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Ang mga salita ay tila lumalabo sa harap ng kanyang mga mata na pinupuno ng luha. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang listahan. List of civilian casualties and injuries. Ilang pangalan ang nakalista. At sa pinakababa, ang pangalan na dumurog sa kanyang mundo. Name, Althea Reyes. Injury, severe head trauma resulting in bilateral retinal detachment. Prognosis, permanent blindness. Ang kanyang ina. Hindi maaari. Sa ilalim ng report may isa pang talata. Ang pinakamasakit sa lahat. Resolution, case has been settled internally. A significant financial compensation has been provided to the victim's family in exchange for their complete silence on the matter to avoid legal repercussions and media attention. Case closed. Binitiwan ni Alexa ang folder. Ang mga papel ay nagsabog sa sahig na maalikabok. Ang lahat ay nagsinungaling. Ang kanyang ama. Ang aksidente. Hindi iyon isang simpleng aksidente. Ito ay kapabayaan. Isang krimen na tinakpan ng pera. At ang pera ay galing sa pamilyang ito. Sa pamilya ni Wayne, ang operasyon, ang tulong ni Wayne, ang kabaitan niya, ang pagpunta sa Bicol, ang mga bulaklak, ang mga ngiti. Hindi yun kabaitan. Hindi yun pagmamahal. Iyon ay bayad pinsala. Isang paraan para patahimikin ang isang nagdurusang konsensya. Isang paraan para itago ang isang madilim na sikreto. Isang matinding galit. Mas mainit at mas mapait kaysa sa kapeng natapon sa damit ni Wayne. Noong una silang nagkita, ang biglang umapoy sa kanyang puso. Naramdaman niyang nasusuka siya. Naramdaman niyang pinagtaksilan siya. Narinig niya ang mga yabag na papalapit. Alexa, nandito ka lang pala.
Kanina pa kita hinahanap. Pumasok si Wayne sa bodega. May dalang isang tangkay ng puting rosas at may ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiti na ngayon. Para kay Alexa ay mukha ng isang demonyo. Natigil si Wayne nang makita siya. Nakaupo sa sahig. Napapaligiran ng mga nagkalat na papeles. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Alexa, anong nangyari? Dahan-dahang tumayo si Alexa. Ang bawat galaw ay mabigat. Pinulot niya ang report mula sa sahig at nanginginig na itinuro ito kay Wayne. Hindi niya ito tinawag na Sir. Hindi niya ito tinawag na Wayne. Tinitigan niya ito na para bang isang estranghero, isang kaaway. Anak ka pala. Bulong niya. Ang boses ay puno ng kamandag. Ng taong sumira sa pamilya ko. Ang nangiti sa labi ni Wayne ay hindi maalis habang naglalakad siya patungo sa West Wing. Hawak niya ang isang tangkay ng puting rosas. Simple lang, pero alam niyang ito ang paborito ni Alexa. Plano niyang sorpresahin ito, yayain itong kumain sa labas ngayong gabi. Sa wakas, pakiramdam niya ay umaayos na ang lahat. Sa wakas, pakiramdam niya ay natagpuan na niya ang isang bagay na totoo. Alexa? Nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Ngunit ang nangiting iyon ay biglang naglaho nang makita niya ang eksena sa loob ng bodega. Ang alikabok sa hangin, ang mga nagkalat na papel sa sahig, at si Alexa. Nakatayo sa gitna ng lahat ng yon, ang mukha ay nababalutan ng luha. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang purong galit. Isang galit na nakatutok sa kanya. Alexa, anong nangyari? Tanong niya. Ang rosas sa kanyang kamay ay biglang parang naging napakabigat. Ang mga salitang lumabas sa bibig nito ay isang bulong. Ngunit para itong isang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Anak ka pala ng taong sumira sa pamilya ko. Hindi niya maintindihan. Anong sinasabi mo? Lumapit siya. Sinusubukang hawakan ito. Ngunit umatras si Alexa na para bang siya ay isang apoy na nakapapaso. Huwag mo akong hahawakan. Sigaw nito. Ang boses ay basag. Itinuro nito ang mga papeles sa sahig. Basahin mo. Basahin mo kung paano niyo binili ang katahimikan ng pamilya ko. Kung paano niyo tinakpan ang krimen niyo. Naguguluhan pinulot ni Wayne ang report. Ang mga mata niya ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Scaffolding collapse. Barangay San Isidro. Althea Reyes. Permanent blindness. Case settled internally. Nanlamig ang buong katawan niya. Pakiramdam niya ay umiikot ang buong bodega. Hindi niya alam ito. Wala siyang kaalam-alam. Alexa, maniwala ka sa akin. Sabi niya. Ang boses ay puno ng desperasyon. Wala akong alam dito. Ngayon ko lang to nalaman. Ngumisi si Alexa. Isang ngisi na walang bahid ng saya. Isang ngisi na puno ng sakit. Wala kang alam. O nagkukunwari ka lang. Ganoon ba kayong mga mayayaman? Ang tulong na ibinigay mo, ang operasyon, lahat ba yon ay para lang gumaan ang konsensya mo? Para matulog ka ng mahimbing sa gabi? Hindi. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Tinulungan kita dahil mahalaga ka sa akin. Mahalaga? Tumawa ito ng mapakla. Kung mahalaga ako sa'yo, sana sinabi mo ang totoo. Pero ano to? Isang kasinungalingan. Ang buong pagkatao mo, ang buong pamilya mo, ay nakatayo sa isang pundasyon ng kasinungalingan. Wala nang anumang salita ang kayang lumabas sa bibig ni Wayne. Anong sasabihin niya? Paano niya ipagtatanggol ang sarili laban sa isang katotohanang ngayon niya lang din nalaman? Tinalikuran siya ni Alexa at nagsimulang maglakad palabas. Saan ka pupunta? Habol niya. Lalayo sa'yo. Sagot nito.
Hindi man lang lumilingon. Hindi niya ito mapipigilan. Hindi sa ganitong paraan. Kailangan niya ng sagot. Kailangan niya ng katotohanan. Iniwan niya ang lahat at tumakbo. Nilagpasan niya si Alexa sa pasilyo at dumiretso sa opisina ng kanyang ina. Pumasok siya ng walang katok-katok. Naabutan niya si Eleonora na kalmadong nagbabasa ng libro. Ma, anong ibig sabihin nito? Inilapag niya ang report sa lamesa nito. Tiningnan lang ni Eleonora ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin sa kanya. Walang bakas ng gulat sa mukha nito. Walang bakas ng pagsisisi. Negosyo lang yon, Wayne. Simpleng sagot nito. Isang aksidente. At binayaran natin sila ng malaki para manahimik. Ganoon lang yon. Ganoon lang yon. Hindi makapaniwalang ulit ni Wayne. Ma, isang buhay ang nasira. Ang nanay ni Alexa. At itinago niyo to sa akin? Para saan pa? Para guluhin ka? Matagal nang tapos ang isyong yan. Binuhay lang ulit ng babaeng yon. Doon gumuho ang mundo ni Wayne. Hindi lang si Alexa ang nagtaksil sa kanya, pati ang sarili niyang ina. Ang inang inakala niyang prinoprotektahan lang siya, ay siya palang naglilihim ng isang napakadilim na sikreto. Sinira mo ang lahat, sabi niya. Ang boses ay puno ng sakit. Tinalikuran niya ang kanyang ina at tumakbo pabalik sa silid ni Alexa. Ngunit huli na ang lahat. Naabutan niya itong hila-hila na ang luma nitong bag. Palabas na ng pinto ng mga katulong. Alexa, mag-usap tayo, pakiusap. Pagmamakaawa niya, hinawakan ang braso nito. Marahas na iwinaksi ni Alexa ang kanyang kamay. Ang mga mata nito ay tuyo na. Napalitan ng isang malamig at blangkong tingin. Wala na tayong dapat pag-usapan. Mahal kita, Alexa. Maniwala ka. Tumingin ito sa kanya. At ang mga salitang binitawan nito ay ang pinakamasakit na narinig niya sa buong buhay niya. Sa bawat tingin ko sa'yo, malamig nitong sabi. Ang nakikita ko lang ay ang sakit ng nanay ko. Pagkasabi noon, tuluyan na itong lumabas ng pinto at hindi na lumingon pa. Naiwan si Wayne na nakatayo roon, tila isang estatwa. Ang rosas na hawak niya ay nalaglag sa sahig. Pumasok siya sa kanyang silid at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang galit at sakit. Sinuntok niya ang pader. Ibinagsak niya ang mga gamit sa kanyang lamesa. Sumigaw siya hanggang sa mamaos. Sa huli, napaluhod siya sa sahig at umiyak na parang isang bata. Umiyak siya para kay Alexa. Umiyak siya para sa pagtataksil ng kanyang ina. Umiyak siya dahil sa isang iglap na wala ang lahat. Gumuho na ang lahat. All is lost. Sa gitna ng kanyang paghikbi, isang tunog ang bumaon sa katahimikan. Ang tunog ng kanyang cellphone na nagri-ring. Hindi niya ito pinansin. Ngunit patuloy ito sa pagtunog. Nanghihinang kinuha niya ito. Isang hindi rehistradong numero. Sasagutin niya sana para sigawan kung sino man ito. Ngunit pinindot niya ang answer button. Hello? Sabi niya. Ang boses ay paos. Si Sir Wayne po ba ito? Isang boses ng isang matandang lalaki. Pamilyar. Sino to? Ako po. Ang tatay ni Alexa. Napaupo ng tuwid si Wayne. May kailangan po akong sabihin sa inyo, Sir Wayne. Pagpapatuloy ng matanda, ang boses ay nanginginig. Isang katotohanan na matagal ko na pong itinago.